So, nagagalak ako at ako'y nagkaroon ng pagkakataon na hindi lamang sa lugar ng Manalpak ako makapagsalita, marinig at yung tropa na nanggaling, may babaka. Sapagkat ipinagkaloob ng may kapal ang ating Diyos na ang mga bagay na maririnig nyo sa araw ngayon ay hindi lamang sa kalalakihan na makapagbigay ng pagkakataon na maipagpatuloy ang tinatawag na gospel preaching na binanggit ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Nagbabaka. Ito lang siguro isa dito. Ha? Ang gagamitin ko to. It's okay lang. So, inaanyayahan ko ang lahat na buksan nila ang Biblia sa Zechariah chapter 6. At mapapansin nyo, sa mensahe na ibibigay ko sa inyo, mapapansin ninyo, hindi ko mababanggit ang mga bagay na eksaktong Bible verse. So, sina-challenge ko kayo na magkaroon ng tinatawag na pagkakataon ng take note at kunin ninyo ang nabanggit kong chapter na nabanggit ko para maging challenge sa inyo pag uwi sa bahay, bubuksan nyo at hahanapin nyo kung saang chapter yung verse na binanggit ko. Nakita nyo? Challenging, di ba? So, kinuha ko ang mensahe sa Zechariah chapter 6. Maraming pagkakataon na na-encounter ko at nabasa ko, sabi ng mga theologian at ng mga historical Puritans, na sabi nila, Zechariah is a minor prophet, but the only prophet doon sa kategory ng minor prophet na ang prophecy niya ay hindi lamang sa kanyang first coming of the promised Messiah, but also including the second coming of the Messiah in His glory. Amen. Na siya ay muling babalik. Kung paano siya dumating, ipinanganak sa Bethlehem na isang Messiah, promised Messiah. Kung paano siya dumating, makikita ninyo, yan ay inantay ng Old Testament people. At yan ay nakaraan na. Kaya ang sabi ng karamihan, pagkalipas 2026 years ago, 26 ngayon pagdating ng December, sasabihin mo, Merry Christmas. Ang bawat isa ay magsasagot, minsan, Happy New Year. Pero bago mo ma-realize na every time na marinig mo yan, yung Happy New Year mo, palawak ng palawak. Yung second coming mo ng promised Messiah, palapit ng palapit. The challenge is, nakahanda ba kayo sa kanyang muling pagbabalik? Malaking katanungan na dapat ninyong isipin, lalo-lalo na yung mga hindi pa kabilang, hindi pa nakaka-experience ng baptism, hindi pa kabilang ng isang iglesia lokal. Isang malaking challenge sa inyo. Babasahin ko, ang approach na gagawin ko ay commentary type hanggang sa verse 15. Ang sentro ng message ay kukunin ko at hihahango ko exegetically doon sa verse 15. Huling-huling talata ng Zechariah chapter 6. Ang sabing ganon, the word of the Lord came unto me. Number 1, ang nagsasalita ay walang iba kundi Jehovah. Sa Hebrew word, Yahweh. Okay? Siya ang nagsasalita. Take them of the captivity, sabi ganon ng Diyos kay Zechariah. Pumunta ka doon sa pamilya ng mga Tobijah, Jedaiah, at pumunta ka doon sa bahay ni Josiah, the son of Zephaniah. Kunin mo ang ginto at pilak at gumawa ka ng korona. At sa koronang yan, ipuputong mo sa ulo ni Joshua. By the way, sa mga kalalakihan, Joshua is a type of Christ. So pumapasok tayo sa doctrine of typology. Si Joshua,
kung titignan mo ang Hebrew word, Yehoshua, diyan ang galing ang salitang Jesus. Jehoshua, Yeshua, diyan ang galing ang salitang Jesus is Savior. Pagkat the meaning of Joshua, Yahweh ang ating kaligtasan. The promise, yung promise na Messiah, ay mismong Messiah, ay mismong Diyos. The second person of the triune Jehovah, na bumaba sa lupa at nagsakatawan tao upang banggitin niya na makapagbigay ng kaligtasan doon sa kanyang pinramis na proto-evangelyo, the first gospel in Genesis 3:15. Ang sabing ganon, iputong mo sa ulo ni Joshua, speak unto him, saying, thus speak of the Lord of hosts, saying, behold, the promised Messiah will come in the place which in the temple of the Lord, at gagawa siya, ibibuild niya, gagawin niya, yung templo ng Panginoong Diyos. Ang sabing ganon, ang pangalan niya ay the branch. So the branch was also mentioned in Jeremiah 23. Okay? Sa Jeremiah 23, inulit, assignment niyo yun, inulit sa Jeremiah 33. Pero pagkabanggit sa Jeremiah 33, lumilitaw yung salitang Jerusalem na minention sa Zechariah chapter 33. Nagkaroon ng pagkakaiba ang 23 at ang 33. Binanggit dun sa 23, binabanggit ang pangalan ng promised Messiah, the branch, will be coming from the root of David. At ang sasabihin niya, and this branch, the Messiah, is Yahweh, our righteousness. Yahweh Chidkenu, or Chidkenu, our righteousness. So, yung nawala na inilalang ng Diyos kay Adan, God created Adam in His own image. And that image of God, which is John 4:24, God is a spirit, so we have to worship Him in spirit and in truth. So, yung nilalang ng Diyos kay Adan, the righteousness, that's number one. May dalawa pa. Binabanggit ko lang yung number one. The righteousness na nilalang niya kay Adan. Ngunit pagkatapos na magkaroon ng pagkakahulog sa kasalanan si Adan, the righteousness was lost. Sa Tagalog, katwiran. Iba yung katwiran ng isang bata na walang letter U sa gitna ng word. Katwiran, reason. Iba yung katuwiran, righteousness. Ito yung katwiran na nawala ni Adan at may babalik mismo. Nilalang ng Diyos kay Adan. Ngunit may babalik mismo ng Panginoong Diyos na the second person of the triune Jehovah na bumaba sa lupa at nagsakatawang tao na binanggit sa 2 Corinthians 5:21. Itinuring na makasalanan, ngunit wala siyang kasalanan pagkat siya ay Diyos mismo na bumaba sa lupa at nagsakatawang tao upang ang sino man na magkaroon ng tinatawag na pananampalataya sa kanyang ginawa na kamatayan sa krus, yung katuwiran ay may babalik sa tao na nagkaroon ng pananampalataya. Nakita niyo yan? Kung si Jesus Christ ay itinuturo ko sa pulpito ito na hindi Diyos na bumaba sa lupa at nagsakatawang tao, the righteousness that was lost is nothing, in vain, hindi maibabalik sa inyo. So yung naghahayag at kayo ay maiging kabilang sa tinatawag na Mormons, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, Trupang Kibuloy, there is no salvation because Christ is not God in flesh. But meron tayong pananampalataya na ang Panginoong Jesus, the promised Messiah, is the second person of the triune Jehovah. So, pumunta ka. Pagdating sa Jeremiah 33, binanggit yung salitang Jerusalem.
na ang itatawag mo rito, binanggit yung feminine, dun, she will be called. Ulitin ko, Jeremiah 23, binanggit, he will be called. Ang tinutukoy doon ay promised Messiah. Sa Jeremiah 33, she will be called Yahweh, our righteousness. So, ang binanggit doon, sabi ng mga theologian, yung malapit na salita doon sa salitang she, Jerusalem, is being referred to the church. Doon nagsama-sama ang lahat ng mananampalataya, whether universal, spiritual, mystical body of Christ, or the local church. Naging kasama kayo sa isang local na iglesia. So, ang tatawagin mo sa iglesia na nag-compose of many believers, tatawagin mo siya, ang iglesia, Yahweh, our righteousness. So, the righteousness of God is in the church itself. Na binanggit sa Revelation chapter 1. Nakita ni John, the New Jerusalem, galing sa langit, bumaba sa lupa, at inihahanda na pakasalan ng ating Panginoong Hesus, no other than the bride of Christ, the New Jerusalem. Nagkaroon ng pagkakaiba ng identity sa Revelation. The New Jerusalem is no other than the church itself. Ang iglesia, ipinaghahanda na pakasalan ng ating Panginoong Hesus. Challenge. Paano nyo malalaman at masasabi nyo na kayo ay kabilang sa New Jerusalem na pakakasalan ng ating Panginoong Hesus o inihahandang pakasalan niya sa Revelation, sa Book of Revelation. And there will be Feast of the Lamb. Magkakaroon ng tinatawag na wedding, kasalan. Assignment nyo, basahin nyo ang Matthew chapter 22. Doon makikita nyo kung paano na kayo ay makasama sa kanyang iglesia. Pagkatapos na banggitin ng verse 12, even he shall build the temple of the Lord, sabi sa verse 13. Gagawa, ibibuild. Ano sa Tagalog? Ha? Uhubugin, gagawin, itatayo ang templo ng Panginoon. Parang sabi ng mga Israel noong panahon ng Old Testament, ito ay tinutukoy doon sa literal na temple of God. But, ayon sa kay Zechariah, it is being referred to the church. The temple of God. Pag sinabi ang templo ng Diyos sa New Testament, si Kristo, the cornerstone, at yung bawat nilalang na tawagin sa pamamagitan ng gospel, hindi ko ikinahihiya na banggitin ko ang gospel, for it is the power of God unto salvation, Romans chapter 1. Ang bawat nilalang na magkaroon ng pananampalataya, yung batong yan ay makakasama ng ating Panginoong Hesus doon sa tinatayong temple of God. And the crowns shall be to Helam and to Tobijah and Jedaiah, and the crown will be a memorial. Ibig sabihin ng memorial, parang nagkaroon ng monument. Pero yung monument na yon ay in memory doon sa isang situation na nakalipas ng matagal na panahon. Katulad ng nabanggit doon sa Zechariah chapter 3. Tandaan mo, sabi ng Yahweh kay kay Zechariah, tandaan mo, Zechariah. Okay? Sabihin mo kay Joshua, ganito ang binanggit sa Zechariah chapter 3. Nung kayo ay tumawid sa river ng Jordan, yung river ng Jordan ay matutuyo. Kung paano nangyari na kayo tumawid sa Red Sea, matutuyo rin ang river ng Jordan at dala-dala nyo yung the Ark of the Covenant. At ang bawat tribo ng Israel ay magdadala sa kanilang balikat ng bato
At yung batong yan ay ilalagay mo pagdating nyo doon sa lugar na Gilgal. At ang isang bato ay mayroong kapangyarihan ng Diyos. There will be 7 eyes on the top of the stone, or on the top of the rock, or something like bato. Ang isa doon, so ibig sabihin, the promised Messiah ay manggagaling doon sa tinatawag na 12 tribes of Israel. Yung isang bato doon, manggagaling doon ang promised Messiah. At meron siyang kapangyarihan ng pagiging Diyos, of being omniscient. Mayroong siyang kapangyarihan na malaman ang lahat ng bagay. Nakita niyan. Tapos sa verse 13, binanggit din doon. Sa verse 12, ulitin ko, He shall build the temple of the Lord. Verse 13, sabi ganon, He shall build the temple of the Lord. Verse 13. At pagkatapos sa talatang 13, sinabing ganon, si Joshua, ngunit sabi ko sa inyo, typology to being referred to the promised Messiah. So si Joshua, the promised Messiah, will be sitting and ruling in His throne. Siya ay nakaupo na isang punong saserdote, the high priest, at siya ay mayroong authority ng pagiging hari, the king. So binanggit dito yung salita, the priest upon his throne. Sipin nyo, there are 2 offices na binanggit dito na nire-refer sa promise na Messiah. Saserdote o punong saserdote na ginanap sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Punong saserdote. At siya rin ay mayroong kapangyarihan ng pagiging hari. At siya ay kasalukuyang naghahari ngayon. New Testament time. At habang siya ay naghahari at nananalangin sa pagiging saserdote, the gospel is being preached unto all nations. Lahat ng languages, kasama doon ang dialect, kasama doon ang Ilocano. Kaya ang gospel ay nakarating sa Manalpak, ang gospel ay nakarating sa Pimentel. You are more blessed because you will be a part of the New Jerusalem, a part of His body, the spiritual body of Christ, the mystical body of Christ. Nakikita niyo yan, mapalad kayo. At kayo ay magiging kasama doon sa New Jerusalem. Ang sabing ganon, pagpatuloy natin, sa verse 15, dito ko ihahango ang sentro ng mensahe sa verse 15. And they that are far off, yung salitang far off, kung titignan nyo sa English, whether anong version ang gamitin ninyo, kung titignan nyo sa New Testament, yung mga lugar na malalayo, sabi ng mga Puritans, sabi ng mga ibang theologian, it is being referred to the Gentile nation. Yung mga bansa na hindi Israel, ang tawag doon, Hentil. So, the gospel is being extended to the Gentile nations. Maraming languages, maraming dialects. Kaya pagdating doon, ang sabing ganon, doon sa malalayong lugar, kapag nakarating doon ang tinatawag na gospel, and, ulitin ko, and they shall, that are far off, shall come and build the temple. Sa kalalakihan, yung mga nag-aaral, yung language, yung Hebrew language na binanggit sa King James Version, come and build, para siyang nasa present tense. Coming and building the temple of God in the New Testament time. Kasalukuyang binubuo ang kanyang iglesia. And then you will know that the Lord of hosts, nakita niyo ang kanina binanggit ko, ang nagsasalita, Yahweh. And you will know that the Lord of hosts, Jehovah Sabaoth, sent me. Oh, ang nagsasalita, Jehovah. Biglang-bigla sa verse 15, ang nagsasalita, ang Panginoong Hesus. The doctrine of sent me, na maraming beses na binanggit sa Bagong Tipan, sa New Testament. The Father has sent me. Nakita niyo yan?
Napakarami niyan. So, assignment niyo yun. Titignan niyo, pag-aralan niyo, the doctrine of sent me. Dito sa talatang ito, nagkaroon ng twist. Para kayong nanonood ng pelikula. Sabi mo, ang murderer yun. Ito. Pero pagdating ng bandang huli, hindi nyo akalain ang murderer yung isa. So, hindi nyo akalain nagkaroon ng twist. Na ang nire-refer dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. The one who was sent by the Father. Kaya makikita niyo sa John 3:16. Di ba? The doctrine of sent me. Ang nagsasalita kay Zechariah, Yahweh. And then all of a sudden, Jesus Christ became the speaker. The second person of the triune Jehovah. Ang sabing ganon, ulitin ko, tingnan nyo ang talatang 15. Yung nasa malayong lugar, kapag nakarinig sila ng gospel, sila ay magkakaroon ng pagpupulong. At sa pagpupulong na yan, ibibuild yung temple of the Lord. Gagawin yung templo. Habang ginagawa ang templo, kasama na kayo sa kanyang New Jerusalem, then you will know who I am. Jesus Christ, the promised Messiah. Malalaman nyo kung sino yung sent me. Malalaman ninyo yung tinatawag na Christology. Malalaman nyo kung sino si Kristo. Bakit? Pagkatapos mo, malalaman mo, marirealize mo, hindi lamang ikaw ay nag-attend ng 1, 2, 3 beses na Bible study, pagkat ikaw ay kasama na doon sa kanyang templo. Kasama ka na sa isang iglesia lokal. Mayroong Bible study, mayroong worship service, mayroong women's Bible study, mayroong men's Bible study. Kung nakita niyo yung salitang if, tingnan niyo sa Bible. Huwag kayo tumingin sa akin. Ulitin ko, yung mga nasa malayong lugar, they will be coming and building the temple of the Lord, and then you will know that the Lord of hosts has sent me. You will know who I am. The promised Messiah. Malalaman mo yung doctrine of Christology. If you will diligently obey the voice of the Lord your God, the voice of Yahweh your Elohim. In the beginning, Elohim. Genesis 1:1. Plural. Bakit plural? The singular is Eloah. Bakit plural? Because there is the triune Jehovah na binanggit sa Isaiah chapter 6. Holy, holy, holy. Sabi ng isang theologian, bigla kong nalimutan yung pangalan niya. Sabi ng isang theologian, it is being referred to the triune Jehovah. Holy to God the Father, holy to God the Son, holy to the God, the third person of the triune Jehovah, the Holy Spirit. Francis Turretin. Then, if you will diligently obey, dito tayo papasok. Yung Hebrew word na ginamit doon sa diligently obey, two different English word, but one Hebrew word mentioned twice. Shama or Sama. Binanggit ito sa Zechariah chapter 3. Ang sabing ganon. Verse 8. Hear now, O Joshua. Yung salitang hear now. Ang Hebrew word na ginamit, Shama. Ang ibig sabihin ng Shama, pakinggan mo na mayroong pagsunod. Illustration. Itong batang ito, ikaw talaga, hindi ka kasi nakikinig, kaya yan ang napala mo. Nakita niyo yung salitang nakikinig?
Kung kayo ay nakikinig, na parang isang bata, sundin mo ang sinasabi ng magulang. Kung ikaw ay nakikinig, kung ano ang sabi ng Diyos, sumunod kayo. Be obedient to the word of God Himself, the Yahweh, the promised Messiah. But it was repeated twice in the book of Zechariah, chapter 6, verse 15. Ang sabi ganon, nawala. Zechariah chapter 6, verse 15. Pagkakaroon ng pagbubuo ng templo, at malalaman mo ang Christology, at malalaman mo kung sino ang promised Messiah, malalaman mo ang Triune Jehovah, Trinity, if you will diligently obey. Shama, parang Pilipino. Si Pastor L.A., pumunta sa bahay. Nakita ko sa kanyang muka, gutom na gutom. Pinakain ni Ate Noni. Ang sabi niya, salamat sa pagkain, ako'y busog na busog. Parang Pilipino, no? Doble. Tama. In the Hebrew, if you will diligently obey, kung ikaw ay shama, parang Pilipino. Tama? It's a challenge na malaman nyo. Binabanggit ito sa inyo. The double word of imperatives na binanggit sa Zechariah chapter 6. Yung unang-unang salita na shama, it is a plain imperative. Ipinag-uutos. The second word in Hebrew, shama, kapag mayroong tinatawag sa mga GMA student, yung tinatawag na language study, mayroong tinatawag na parsing. Di ba? Kapag pinarsing mo yung Hebrew word, it is being referred also to imperatives, but it is a continuous, incomplete, open-ended. Parang walang katapusan sa buhay ng isang mananampalataya. Present tense, sabi ng ibang theologian. Bakit present tense? So, kapag tinignan mo yung shama, the double imperatives, in the fulfillment of in the coming, pero nakalipas na. Noong unang panahon, kung paano nagsimula ang iglesia, ang sabing ganito, buksan nyo ang inyong Biblia sa Acts chapter 2. At hanapin nyo doon na ang sabing ganoon. Pagkatapos ng ating Panginoong Hesus na binanggit sa 2 Corinthians 5:21, na siya ay namatay sa krus, na dumanak ang kanyang dugo, na ang kanyang dugo ay makapagbibigay ng kahalagahan sa kaligtasan ng tao. Number 1, redemption, ang pagtutubos. Number 2, reconciliation, ang pagbabalik loob. Number 3, propitiation, ang pampalubag loob ng kanyang dugo, ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Number 4, expiation, yung kapangyarihan ng kanyang dugo na makapagbigay ng kalinisan sa ating pagiging makasalanan. Na pagkatapos siyang mamatay sa krus, siya ay inilibing. At pagkatapos na siya ay inilibing, muling nabuhay. At pagkatapos niyang muling nabuhay, after His resurrection, bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, preach the gospel unto all nations. Nakarating sa Pilipinas, nakarating sa Ilocos, nakarating sa Pimentel, nakarating sa Manalpak. Minsan nagkakamali yung pronunciation. So, yung ibig sabihin nun, the fulfillment of double imperatives, na pagkatapos ng umakyat ang Panginoong Hesus, ang mga disipulo ay nagbalik sa Jerusalem. Pumunta sila sa tinatawag na upper room at nanalangin doon sa tinatawag na promise ng ating promised Messiah, na sabi niya sa John 14, I promise you, I promise
na sa aking paglisan, isusugo ko naman ang banal na Espiritu. Promise. The Comforter, the Pneumatos. So pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, bumaba ang banal na Espiritu. At pagbaba ng banal na Espiritu, biglang tumayo si Pedro. Nag-umpisa siya ng kanyang tinatawag na gospel preaching. Sa mga tao, yung panahon na yon ay nanggaling sa iba't ibang lugar. Different languages, different dialects. Doon nagsimula ang iglesia. Anong sabi ni Peter? Yung unang-unang salita niya, it's a double imperative. Repent and be baptized. Repentance today is missing in today's gospel. Hindi mo maririnig ang salitang repentance. Ang maririnig mo, tinatanggap mo ba ang ating Panginoong Hesus na tagapagligtas? Kahit ang isang bata sasagot sa iyo, opo. Pero nagsisi ba siya? Tinanggapan niya siya ay makasalanan? Hindi. So the missing note in today's gospel is repentance. Unang sigaw ni John the Baptist, repent. Unang sigaw ng ating Panginoong Hesus bago siya mag-umpisa ng kanyang ministry, repent. Unang sigaw ni Pedro, repent. So bago dumating ang repentance, titignan nyo ang sarili nyo na pagiging isang makasalanan at ang ginawa ng Panginoong Hesus na makapagbibigay ng kaligtasan sa bawat isang makarinig ng gospel. Magkarinig ng kaligtasan. Mangyari na magkaroon ng kaligtasan. Anong sabi doon? Nakita niyo yung double imperatives na binanggit doon sa Zechariah 6? Imperatives, tapos yung pangalawa, open-ended. Pagdating dito sa tinatawag na the pattern na nangyari sa Acts chapter 2, repent and be baptized, parang baligtad. Be baptized, parang repent. Yung nature, pero mag-uumpisa, repent and be baptized. But, in the life of a believer, sa isang mananampalataya, parang baligtad siya. Bakit? Tingnan nyo. Acts chapter 2, pagkatapos ng isang mananampalataya ay sumunod, ulitin ko, I am not preaching na kapag kayo ay binautismuhan, ay ligtas kayo. Ito ay ikabubuhay mo sa pagiging mananampalataya. Okay? But you are following the most important imperatives in the history of the church, ecclesiology. So, ibig sabihin, pagkatapos ng repent and be baptized, and they were added. Nakita niyo? They were added. Saan? Kanino? Paano nangyari? Na kayo ay maging kabilang. Kabilang. And they were added. Sa isang local church, kung ang isang pastor ay nagkaroon ng paglubog sa tubig ng isang taong makasalanan na nagkaroon ng kanyang testimony na siya ay makasalanan at nakita niya ang kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo, yung kanyang dinanak na dugo na makapagbibigay ng kaligtasan, nakita doon sa kanyang testimony na pagkatapos noon ay binautismohan ng isang pastor, siya ay automatically included in a local church. It is a challenge, lalong-lalo na sa grupo ng Manalpak at grupo ng Pimentel at yung mga attender ng Gospelite Baptist Church. And then you will be added. 3,000 were added during the time. Pagkat yung panahon na yon, bago dumating yung Acts chapter 2, dumaan na sila sa history ng ang ating Panginoon ay nagturo. Ilang taon nagturo? 2 years? Di ba? So, nakarinig na sila ng mga parables, gospel preaching, yung John chapter 9, yung ipinanganak na bulag, lumaki siya nasa dilim. Ang typology nun, makasalanan ng tao na bulag. Ang sabi sa Isaiah chapter 6, may mata ka pero bulag. Mayroon kang tenga pero bingi. Mayroon kang puso pero
Wala kang pangunawa. Maliban na gumawa ang banal na Espiritu, kahit dadako tayo sa John chapter 3, na magkakaroon ng regeneration. Being born from above. Yun ang ginamit doon. Genete anutin. Born of the Father from above. Galing sa itaas. Na pangunguna at ang gagawa doon ay yung third person of the triune Jehovah, the Holy Spirit. Gagawa ang banal na Espiritu habang hinahasik ang banal, ang gospel, ang mabuting balita. The sovereignty of God will be working the third person of the triune Jehovah. Man's responsibility is preaching the gospel. Yan ay magkasama. Magkasama yan. Magkakaroon ng kapit. The sovereignty of God and man's responsibility. Hindi sila makahiwalay. Anong sabi doon? Ulitin ko. And then they were baptized. And then 3,000 were added. And then after they were added, and they continued steadfastly. Nakita niyo yun? Hindi lamang sa Bible study ka nagsimula, hindi lamang sa Bible study ka tinawag ng isang nagba-Bible study leader, ng isang missionary, ng isang pastor, Bible study. No, pagkatapos mong bautismuhan, na naging kasama ka sa kanyang iglesia, pagkatapos na maging kasama ka, hindi pa tapos ang responsibility ng isang mananampalataya. Present tense. Alam niyo yung present tense pag tinagalog natin sa translation sa Tagalog? Habang may hininga. Parang title sa pelikula, magandang pakinggan, di ba? Habang may hininga. Habang may buhay. Nakita ko yung kinakanta nyo kanina. Parang nag-being referred to John chapter 9. Habang may liwanag, pagsapit ng dilim, hindi ka na makakagawa. Matutulog ka na, patay ka na. So habang may liwanag, hindi pa dumarating ang kamatayan, hindi ka pa matutulog. Ngayon mo dapat gawin yung tinatawag na Shama. Kapag narinig mo, sundin mo. And they were added. And they continued steadfastly in apostles' doctrine. Hindi lamang yon, and fellowship, and prayer. So magkakaroon ng fellowship, koinonia. Ano yung common? Ano yung common sa inyo sa pagiging mananampalataya? Yan ay binanggit sa Zechariah chapter 3. Ang sabing ganoon sa Zechariah chapter 3, sa huling-huling talata, in that day, said the Lord of hosts, you shall call every man his neighbor under the vine. Tatawagin mo yung mga taga-Pimentel, ang tawag nila sa taga-Manalpak na kabilang sa kanyang pananampalataya na nagkaroon ng the same pananampalataya, the same kaligtasan. Ang sabi ng Pimentel, yung doon sa taga-Manalpak, my neighbor. Ang sabi ng taga-Manalpak doon sa taga-Batak, my neighbor. Nakita niyo yan? In that day, na Zechariah 3:15, binanggit doon. So, ipagpatuloy natin ang Acts chapter 2, the pattern. Baptized, added, continue in apostles' doctrine. Hindi pa pala tapos. So, kailangan ko umattend ng men's Bible study. Kailangan ko umattend ng special Bible study ni Pastor Maramara conference. Kailangan ko umattend ng Bible study ni women's Bible study. Bible study na special Bible study ni Pastor L.A. Parang hindi ako nakatin nung last Sunday. O may na-miss ka. So, ibig sabihin, every Sunday is feeding of the spiritual food for the life of a believer. And they continued steadfastly in apostles' doctrine, prayer and fellowship, and breaking of breads. So, sinasabi ni Pastor L.A. kanina, nabanggit niya, very important in the life of believer. At dapat niyong marinig ngayon. Ang sabi doon, sabi niya, narinig ko, binanggit niya kanina, ang Lord's Supper, ang magpaparticipate lamang ay member ng Gospel Life. Bakit? Nabautismohan.
So kapag hindi ka nabautismuhan, you cannot be participating in the Lord's Supper. Challenging. So anong dapat mong gawin? Pag-isipan mo. Baptism? Yes. Pero bago ka i-baptize, pag-isipan mo rin. Ano ang testimony mo? Paano mo masasabi na ikaw ay believer? So magsasubmit ka ng testimony kay Pastor L.A. Diba? Para kapag tapos mong bautismuhan, you will be included in Gospel Light, member of Gospel Light Baptist Church. Magbibigay pa siya ng certificate. Nung ina-announce niya, para ako natitim, para gusto ko yung certificate Gusto ko yung taas yung kamay ko. Gusto ko lang yung certificate. Huwag naman ganun. Kasi magiging man-centered ka. Gusto ko yung certificate para i-display ko sa living room. Hindi. Kailangan siyasatin mo sarili mo. Tanggapin mo. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Tinatanggap mo ba si Kristo na tagapagligtas? Yes. Pero hindi yun ang sabi ng gospel. Ang sabi ng gospel, in other words, tinatanggap mo ba na ikaw ay makasalanan? The missing note in today's gospel is repentance. Hindi mo na siya maririnig. Buksan mo YouTube, buksan mo Facebook, hindi mo na maririnig ang salitang repentance. Ang maririnig mo, mahal ka ng Diyos. John 3:16. Yeah. Sabi nung isa, Amen. Yeah. Okay, baptize ka na. Okay, you are born again. Ang bilis. Yan ang tinatawag na man-centered evangelism. Sa Lord's Supper, banggitin ko yan. Nung iyan ay binanggit ng ating Panginoong Hesus, at pagkatapos binanggit doon sa book of Corinth or sa iglesia ng Corinto, ang sabing ganon. Tingnan nyo maigi Eat. Ang sino man na kumain ng aking laman ay mayroong kaligtasan. Nakaka-offend. Kakainin mo yung katawan ni Kristo. Nasa ibang talata yan. Drink. Ang sino man na uminom ng aking dugo, may kaligtasan. Assignment niyo yun. O magtanong kayo sa mga kalalakihan. Iinumin ko yung dugo ni Kristo. So, nung sinabi doon sa Book of Corinth, sa iglesia ng Corinto, eat and drink. Present tense. Imperatives. Buhay ng isang mananampalataya. At habang siya nabubuhay, sinasaganap sa isang local church. Iba-ibang local church, iba-ibang schedule. Merong nagsasagawa once a month. Merong doon sa church ko, doon sa Lethbridge sa Canada, twice a month. Every 2 months. Every 2 weeks. Or bi-weekly. Meron iba, once a month. Merong iba, every week. Wala sinabi kung gaano kadalas. But, it is very important in the life of a believer na kung examine yourself bago ka mag-participate ng Lord's Supper. Bakit? Kasalukuyang pa tayong nananahan sa ating laman. Philippians chapter 3. Mga huling talata, part 2, assignment. Ang sabi nga noon, para bang ligtas na ako pero parang nakuha ko na pero hindi pa. Hindi pa nagaganap yung climax. Examine yourself. Ibig sabihin, bago ka mag-participate, yung kahinaan ng ating laman, nagkakaroon tayo ng kasalanan, nagkakaroon ng kahinaan, nagkakaroon ng tinatawag na affliction, tribulation, minsan iba ang attitude natin. Even do sa tinatawag na fellowship, the doctrine of one another, minsan hindi natin nagagawa. Biro mo yung isang mananampalataya, nasabi niya mananampalataya, a-attend sa isang local church. Pero meron siyang negative attitude doon sa katabi niya. Ano isipin mo doon? Di ba? Examine yourself. Kapag you are examining yourself before taking the Lord's Supper, you are preaching the gospel unto yourselves.
Nagpipreach ka ng gospel. Hindi yun ang literal translation ng examen in the original Greek word. Hindi. But the meaning of examine yourself. So ito ang buhay ng isang mananampalataya na nakarinig, tinawag literally, pagkatapos tinawag spiritually, pagkatapos gumawa ang banal na espiritu. Na dati-dati na binanggit sa John chapter 3 in verse 10, I think, na ang isang tao na makasalanan ay parang inihalin tulad sa isang puno na parang buhay. May mata pero bulag. May tenga para bingi, pero bingi. Isaiah chapter 6. May puso pero walang pangunawa. Nakapagkatapos niyang makarinig ng gospel, nagkaroon siya ng pananampalataya. Gumawa ang banal na espiritu. So ito yung mali Pagkatapos manalangin, sasabihin ng preacher, born again ka na. Pagkatapos lang ng panalangin, pagkatapos mong pumunta sa pulpito, born again ka na. No. Yung puno na patay, buhay pero patay. Pagkalipas ng several times ng Bible study, umihip ang hangin. Nagwagayway ang mga branches. Pumalakpak yung mga dahon. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. After 3 months. Doon masasabing ng isang pastor, ng isang Bible study leader, brother, you are born again. Bakit? Yung dati mong ginagawa ay hindi mo na ginagawa. Nagkaroon ng pagbabago. John chapter 3, verse 8. Kung papaano umiihip ang hangin, hindi mo alam kung kailan. Hindi mo alam kung gano'ng kalakas, 30 km per hour. Hindi mo alam saan manggagaling, sa norte, sa south. Pero umihip siya. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Doon mo masasabi sa sarili mo rin, sa sarili mo, na ikaw ay hindi mo na nagagawa ang mga bagay na ito. Nagkaroon na ng pagbabago, nagkaroon ng challenge sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay mo, sa pagiging part ng Gospel Light Baptist Church. It is a challenge for you. Babanggitin ko uli at babasahin ko. Pagkatapos, habang kong binabasa, namnamin nyo, pakiramdaman ninyo, yung mga bagay na binabanggit sa Zechariah chapter 6, in verse 15. Ang sabing ganon, and they that are far off, yung mga nasa malayong lugar, ay magsisirating at gagawin nila at itatayo nila ang templo ng Yahweh, ang templo ng Panginoon. At doon mo malalaman, pagkat part ka na ng iglesia, part ka na and they continued steadfastly in apostles' doctrine, kasama ka na ng iglesia, present tense na. Nalaman mo ang Christology, nalaman mo kung sino si Christ. And then, it will come to pass. Ibig sabihin, itong mga bagay na ito, building the temple and Christology, knowledge and wisdom and conviction, if you will shama in the voice of the Lord. Ulitin ko, parang Pilipino. Pakinggan mo na mayroong pagsunod sa gospel preaching, sa double imperatives na naganap sa Acts chapter 2. Repent and be baptized. Let's pray.